Hi guys! Good morning! Welcome back to YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, katatapos lang natin maglaba po. Sang katutak po na labahan. Ayan, yan. Buti na lang, umaraw. So, kumusta po ang lahat guys? Wala tayong upload kahapon or wala tayong nagawang vlog kasi naano po tayo kahapon guys, na alarma. Kasi may nangyari po na emergency na hindi naman natin inaasahan na emergency. So, ayan, ayusin ko lang po yung buhok ko kasi mula nang gumising ako, hindi po tayo nakapagsuklay, hindi pa tayo nakapaghilamos, hindi pa tayo nakapagkape, pero tapos na po akong maglaba. Yung oras naman po guys is, yan, alas 11 na, alas 11:08. At nandoon na si Christian hatid na ng pagkain ng dalawang bata kasi sila lang po yung pumasok. Masasabi ko pong may emergency kahapon kasi ganito po yun guys. Ikukwento ko po kayo. Ayun. Kahapon, naunang umalis si Kuya Sansan at saka si Pinsoy na sila naman talaga yung naunang umalis dito. Siguro na sobrahan lang po ng maaga yung pagpasok kasi mga alas 7:05 pa lang yun. Siyempre, sabi nga ng mga teacher, yung ano nila is alas 8. Siyempre naman, mga bata, maagang pumapasok, complete uniform kasi may point yun. So, parang nasubrahan lang yata si Pinsoy ng pasok. Tapos yun, wala pa yung teacher. Tapos, nagkatuwaan ng mga kaklase niya. Ayun, mga banda. Alas 7:30, kaalis lang nila Chrislyn, ihatid na din. Tapos si Papa Bits, padating naman na galing paghatid kila Pinsoy at Kuya Sansan. Maglalaba na sana tayo, tapos na akong maghugas. So ayun, narinig ko yung cellphone ko na tunog ng tunog. Natingnan ko yung teacher ni Pinsoy, di subali kinabahan ako, 5 miss call na. Tapos di ko nasagot. Nabasa ko yung chat, ma'am, sagutin mo daw. Tas pupunta ka dito ngayon na. Parang kinabahan na ako. Parang nanginig na yung yung buong katawan ko. Tapos ako na yung dadayal kay ma'am. Hindi ko siya naririnig pero naririnig daw niya ako. Sabi niya, punta ka na lang dito ma'am, punta ka na lang. So ginawa ko, hindi po tayo nakapagsuklay. Inano ko lang yung buhok ko, tas sombrero po tayo, nagsuot ng pajama. Tas sabi ko kay Papa Bits, ayan, sana kahapon si Papa Bits dito. Tinatry na po yung gunting pangdamo, hanggang dyan lang. Naudlot kasi sabi ko, punta tayo doon sa eskwelahan. Tas syempre wala tayong load. Tas swerte naman na nagka-signal. Nabasa ko yung ni ma'am, sabi niya, idiretso mo daw yung sasakyan nyo. Diretso daw kayo sa MDR, MO yun ba? Basta ganon. Ang pagkabasa ko, MRDMC. Sabi ko, Bagyo? Parang Bagyo? Ganon. Sinagot ko na lang yung teacher ni Pinsoy. Sabi ko, saan banda yan, ma'am? Pero Bisaya. Sa atbang ng gate, sa harapan ng gate, ganun. Pagdating namin sa gate ng CIS, natingnan ko agad yung ambulance. So dun, kinabahan na ako. Sabi ko, ano kaya nangyari? Takbo ko dun. Nakita ko yung teacher ni Pinsoy namumutla. Sabi ko, ma'am, anong nangyari? Sabi niya, sakay ka na lang ng ambulance. So yun, pagsakay ko ng ambulance, nandoon si Pinsoy, sakay na. Kasi po guys, ganito daw yung istorya. Nakipagkererahan siya ng
classmate kung sino po yung mabilis tumakbo. So ang nangyari po guys, siya po yung nauna kasi isinakay po siya ng rescue ambulance. Napapunta po siya ng Damulog Hospital. So yun na. Na-alarma na tayo, nanginginig na tayo, pinapasulat tayo ng kasi naunahan po ako ng kaba, takot. Nanginig talaga yung parang iwan ko hindi ko ma kahapon yung yung nararamdaman ko. Na kahit yung pagsulat ng pangalan ni Pinsoy hindi na tayo makasulat. Yung teacher na po yung nagsulat. So yun, inasikaso, inano na kagad si Pinsoy sa emergency, tapos inasikaso naman kaagad. So yun, dito po yung kilay niya nasugat, tapos kinailangan pong tahiin. Tapos yung pagkakaano ko, 4-3 yung tahi ng yun, umiyak siya kahit may anesthesia, pero hindi iyak masyado. Pero outpatient lang po siya. Sabi ng doktor or nurse doon, obserbahan ko daw. Mangyari po kahapon ng mga alas 7 pa lang ng umaga. Obserbahan ko daw pag magsuka-suka siya, tas yung ulo, yung parang yung hihilo, ganun. Magsabi daw kaagad, para daw sa pagpa-CT scan kasi ulo yun, tas bata pa. Tas binigyan po kami ng kung saan dapat magpa-CT scan. Tapos may nakasulat na po na pera na yun. So yun, kahit ngayong niya, medisina, hindi pa kumpleto yung nabili. At ngayon, ito siya, hindi po nakapasok. Paliguan ko sana, sabi ng doktor, wag lang daw muna tanggalin yung niya, dito, yung bandage. Pero, pwede naman siyang linisan, pero papabalikin po kami sa August 20 para kunin yung tahi. So, problema, wala naman po akong pangpalit ng bandage kasi hindi pa tayo ako lang yung budget ng mami niya at saka daddy. So, ayun, chinat ko si Mariel. Shout out po kay Mariel. Meron po siya, pero sa ate po niya ito gamit. Pinahiram lang muna. Hindi naman natin mauubos yung pandikit or yung betadine, siguro ibabalik natin pag medyo gumaling na po yung sugat ni Pinsoy. Pinsoy nyo. Tingnan nyo yung niya. Yan. Kasi makapal po yung ka-plaster. Parang umaano po siya, parang bumibitay, natatabunan po yung mata niya. Kaya ginuntingan ko guys, paliliguan ko po siya. Tapos ko na siyang painumin ng antibiotic. Mahal naman ng antibiotic ni Pinsoy. Isa-isa lang muna yung binili ko. Yan, namamaga na. Dito po yung niya. Tas nakadikit, nasasakitan. Sabi ng doktor, wag lang munang basain daw. Tapos wag daw galawin, sila na yung mag-aano ng tahi. So babalik kami sa August 20 na yun naman po yung exam nila na ngayon, kasi ngayong linggo, yung buong linggo yung linggo ngayon is review nila. Hindi naman siya makakapasok, hindi naman makakapag-review. So pinapakuha na lang yung reviewin niya kay Christian ngayong tanghali. Handa na daw yun, sabi ng guro. Masasabi natin na wala po tayong nagawa kahapon na hindi tayo nakapag-routine. Yun, kaya natambakan tayo ng natin labahin. Tapos syempre yung mga tupiin natin. Ngayon lang po tayo nakapag-operasyon ng mga routine natin dahil yun na parang lutang tayo kahapon. Hindi ko maisip kung ano po yung gagawin ko, ano po yung unahin. Na basta kahit doon sa hospital, hindi po siya na-covered ng ng PhilHealth ng daddy niya. Pinapunta naman ako doon sa PhilHealth office.
May PhilHealth yung daddy mami niya. Ang kaso lang, may kailangan daw pirmahan. Kung ako naman po yung maglalakad, marami pang proseso yung hinihingi. Hindi naman po masyadong grabe. Ganun ba? Pero iniisip ko talaga kasi wala talaga. Ang pira ko kahapon 300 lang. Tapos yung teacher sabi niya wala daw siyang dalang pera kasi sumakay kaagad ng ambulance. Parang natatawa po ako kahapon or iwan ko. Basta ang nasa isip ko bahala na. Kami ni Mama Walin yung may contact. Tapos si Mama Walin na lang po yung nagkukontak doon kay Ate Sixi. Kasi si Ate Walin at Mama Walin naman yung parang online. Sabi ko, pero si Mama Walin nag-chat din sa akin kasi nakaano na doon si Christian, naka-hearing na nga si si Pinsoy kinarga ng ambulance. Sabi niya, Mama, si Pinsoy daw isinakay ng ambulance. So, sabi ko sa kanya, nandito naman ako, tas pinicturean ko siya. Si Pinsoy sinend ko kay Mama Walin. Tas yung picture niya ni Pinsoy isinend din doon kay sa mami daddy niya, doon nagka-alarmahan na. Ang naman guys, wala akong load. Tas pag pumapasok ako ng hospital, hindi po ako makachat, hindi po ako makakontak dahil walang signal. So kinakailangan ko pang lumabas. Sabi ko sa teacher, ma'am, tika muna ha, magpapasignal lang po ako. Tas sabi ko sa kanila, loadan nyo ako. Kahit na may load, pag nandun na sa loob ng emergency room, walang signal, ganun pa rin, lalabas pa rin ako para magka-signal. So yun na, sabi ng naanohan na si Pinsoy, bilhin mo yan, dyan na ako kinutuban, ako magkano yata, punta ka kuno sa cashier, dipunta naman, lakas loob lang ko, punta ko dun sa cashier, ma'am, magkano to? So pagsabi na 480 lahat, ako kulang yung kwarta ko, 300, sabi ko, ma'am, kulang yung kwarta. Sabi ko, kulang yung kwarta, pera. Tapos, yun na nga, labas ako kay Papa Bits. Papa Bits, may 200 ka dyan. Meron sa Papa Bits, 200. Balik ako sa cashier, bayad, 480. So, yun na, na si Pinsoy, tinatayan na. Pero, lang po kami, malayo. Kasi, hindi pwedeng mag-video or mag-picture. Bawal, pero nakakuha pa ako ng picture. Kasi, para naman po malaman ng, daddy, mami niya. Makita nila. Tapos yun, bayad ako 480. Tapos akala ko wala na kaming babayaran. Tapos na ang tahiin, pwede na po si Pinsoy ilabas. Punta ako ng nurse station. Tinawag ako dun sa nurse station. Sabi niya, lika ko no ma'am. In-explain po yung binigyan pa ako ng isang papel. Bayaran mo daw doon sa sa cashier. Naku, wala na akong pira talaga. Punta ko, lakas loob naman din ako pupunta ng cashier, ma'am, magkano to? 85. So, labas na naman ako doon kay Papa Bits. Meron akong 5 pesos na lang sa bag ko. Sabi ko, Papa Bits, meron ka pa dyan, 80. Bilang naman si Papa Bits. So, meron 80 yun, nabayaran ko. 85. 480 tas 85. Ano lang kami ni Papa Bits. Sabi ko naman. Tas ang problema yung sasakyan na ni teacher kasi umalis naman po yung ambulance. So, sabi ng teacher, wala ko. Ang problema kuno ngayon maglalakad ako dahil wala siyang pamasahe. Sabi ko, hindi ma'am, magpapakuha tayo dito kay Christian, yung papa nila, Christian at siya. Ay, oo nga pala kung sabi niya. So, yun, akala ko wala na po kaming babayaran. So, okay na. In-inject na po siya ng, binayaran ko 85. Pen reliever siguro yun. Tapos, mayroon na naman ibinigay na papel sa amin. Sabi niya, ma'am, babayaran mo ito. Agoy, 200. Sa 200 pesos lang, hindi po kami makakalabas ng hospital. So, yun, chat na naman po ako kay Mama Walin, papuntahin mo dito si Christian. Papagdalhin mo ng 200. Padala ka ng helmet 2. Kasi,
Yung teacher walang sasakyan, wala kaming kapira-pira dito. Tapos sabi ni Mama Walin, sige sige. Tapos chat naman si Mama Walin doon kay Ate Sixi. Si Ate Sixi naman chat naman doon sa daddy niya. So ayun, dito nagpa-load sa akin yung daddy niya. Kasi siya, mama, nandyan na yung load. Ganun pa rin kasi maano ang signal, mahina. Nag-uusap po kami, Shopee. Tapos sabi niya, mama, ano daw, sabi ni Bisay, meron ka pa daw babayaran dyan, oo. Sa 200 pesos, hindi kami makakalabas dito. O, sige ko no, padala ko na ako 500 GCash. Problema, hindi ko alam kung saan ang cash outan. Balik ako doon sa hospital. Tanong ako sa guard, saan ba dito yung pwede magpa-cash out? Diyan ko no, sa kuan, GCash station. Sa pharmacy pala. So, doon ako nag-cash out. So, yun, dumating si Christian. Tapos naka-cash out naman po ako. Hindi ko na nagamit yung 200 ni Christian. Tapos yun, pinasakay ko na lang po yung teacher ni Pinsoy kay Christian. Tapos yung natitirang 300 kasi 500, ibinayad ko muna kay Papa Bits. Yung 300. So, ang ending po guys, yung 305 yung hindi na ibalik sa akin. Basta yun nga, natatawa kami na iwan. Kaya, dyan, mga bata, payo ko lang sa'yo, yan. Iwan ko kung na ito si Pinsoy, magtitino sa kalilikot. Oh. Mayroon na po siyang sa mga bata dyan, na hindi nagpapasaway, yung sinusunod yung gusto lang nila, yan na po yung yun na po yung resulta. Kaya sabi ko kay Pinsoy, wag na siyang masyadong malikot. Kasi hindi po yung yung paligid, hindi po mga simentado. Kahit nga dito sa amin na na buhangin lang, nakakasugat, nasusugatan sila pag natutumba. Doon pa kaya sa sa eskwelahan na puro simento yan. Sa daw yan na nabagok sa patwi, parang patwi, may nakakita na yun, kinikwento ni ni Chrislyn. Hindi naman niya nakita si Pinsoy kung ano nangyari, binalitaan lang. Sabi ni Chrislyn, parang nasusuka din daw siya kuno kahapon na nahihilo dahil sa sa kaba. Tapos yun, usap-usapan po siya doon sa eskwelahan. Tapos kilala naman ako doon sa school. Doon nila nalaman na siya po yung naaksidente dahil maraming nakakita na sumakay po ako sa ambulance. So ayan, wiw ko no wiw. Yan, na yan si Pinsoy, magtatanda sa kalikutan. Kasi pag wala pa yung teacher, hindi lang nakakaupo doon sa upuan, kailangan pang maglilikot. Mga bata dyan, tingnan nyo si Pinsoy. Sana pagsasawayin kayo ng magulang dahil hindi naman yung pagsasaway para sa magulang, para naman po sa inyo, sumunod kayo para walang mangyaring ganito. Yun, masasabi lang po natin, wala tayong pira. Nakakahanap po tayo ng pira pag ganito ng sitwasyon. Yan. Anong masasabi mo ngayon? Hindi ka nakapasok? Ha? Tatawa-tawa lang siya. Tapos tinatanong pa ng mami niya, magtitinok ka na? Iwan ko lang po, no? Parang iwan ko lang, hindi daw siya makapangako. Ibibitay ko ito, guys. Gusto nyo? Ibibitay ko dyan, ihahangir ko. Dyan, ko dyan sa sa mga hinangir ko. So, yun po yung nangyari kahapon, guys. Nawala tayong iwan ko. Tapos kanina umagang-maga pa tayong nag-operasyon ng paglaba. Mga alas 7 pa lang. Tapos yun sabi ng teacher sa GC, mga parents, kung napag-meetingan daw po namin, kung yung mga bata wag papapasukin na ng maaga.
pwede na po silang pumunta dito mga 7:45 kasi yung dating nila sa eskwelahan. Kahit naman sila maaga naman pumasok yung mga teacher kasi kinakailangan pa nilang mag-report sa principal's office. Tapos yung ano talaga ng pagtuturo ng mga teacher is alas 8 umpisa, ganun. Tayo naman mga parents kasi parang pinaano lang natin na maaga pa silang pumasok, tapos malinis. Kasi naging estudyante din po ako. Parang may points din po yung umaga kang pumasok, complete uniform, tas malinis ka, ganun. Ang lang kasi, iba naman yung mga kabataan na ngayon. Uy, iwan ko na lang. Mga abtik talaga. Nasisiyahan sila pag maagang pumapasok kasi dyan po sila nakaka-lugar na maglaro. Kasi pag dito naman sa bahay, limitasyon naman po yung paglaro. Sasawayin natin, wag doon. Lalo na ako. Pag nag-ikot-ikot dyan, balik, pasok, mainit. So yun, pag wala na sila dito sa bahay, ganyan sila. Si Sia din. Walang problema kay Chrislyn kasi may isip na, hindi na pasaway. Behave yan sa school. Ito, sabi pa nga ng teacher, transfer na parang taga rito na. Yun, paliliguan ko siya. Hindi pinapabasa yung sugat. Tapos, balak kong palitan yung gas. Gas ba ito? Gas pad. Puti na lang si Mariel. Meron. At saka sa atin naman niya to. Thank you, Mariel. Tapos, parang bago pa yung betadine. So, ibabalik natin pag matapos na. Pag gumaling na yung sugat ni Pinsoy. Tapos yung tip. Kasi yun ang wala ko dito. Sige na. Paglubas na kayo magkakariguan. Paliguan ko muna si Pinsoy, guys. Kasi linisan ko yung sugat niya. Pero parang matigas, guys. Matigas. Umaaray. Umaaray po. Nakadikit. Masyadong dikit. Anuhan ko na lang po yan ng bubudburan ko na lang ng betadine para lumambot yung nakadikit. Tapos lalagyan din natin ng gas pad para hindi tumulo yung betadine. So, ayan ha, mga bata dyan. Yung ayaw sumunod na wag magtatakbo. Ganyan po yung mangyayari. Magkakaroon din po kayo ng yayay. Sabi pa ni Dadan ay, may yayay ka. Ayan, yung mga tupiin natin. Nandito pa sa sa tindahan. Nakaano lang. Yan. Bahala na dyan. Inano ko lang yan. Tinapon ko dyan. Ayan, tapos na nating paliguan si Pinsoy, guys. Linisan natin yung niya. Kaso lang, ginuntingan ko ng ginuntingan yung yung gas pad. Kasi dumidikit. Umaaray. Pati tayo napapaaray. Yan. Yan ang mga mapapala natin sa mga ayaw pagkuan na nakikipagkarirahan. So, aanuhan ko lang po siya sa sapawan para hindi masyado. Pero, tingnan ko nga guys. Paano bang paggamit dito? Wala that black. For the first time. Ay, maliit lang naman pala yung laman. Maliit. So, pwede naman. Ay, magkadugtong pala. Magkadugtong. Pwede naman siguro ganyanin. Pero, ano lang nito,
Di. Lingkod. Papatuluan natin ng betadine. Meron pa naman dito yung betadine namin. Ayan, kunti na lang po yung laman, tas hindi pa nasasara. Buti na lang, nagsabi si Mariel na meron siyang betadine. So, ayun. Pinadala lang muna. Kasi gamit ko din po ito sa ni Chrislyn. Yung kay Chrislyn, sugat, okay na, tuyo na. Parang hindi naman umaano. Hangad. Sus, tulo. Parang napaka-aray niya. Para po yung gas pad na inano kahapon. Ay. Lumambot ba na makuha natin tong para mapalitan. Masyadong nakadikit. Age. Para lumambot. Sa Miyerkules pa yung pagtanggal ng tahi daw. Sa Miyerkules kami papabalikin. Sugad. Kailangan talagang lagyan natin ng gas pad kasi tumutulo yung betadine. Pinaliguan, nakahangad, nakatingala. Yung taingan na lalagyan ng Ayaw. Kailangan sapawan natin ng gaspad kasi tumutulo yung tumutulo yung betadine. Ayaw na kayo nagsasarang. Hangad. Saan na ba yun? Ganito para maliit lang. Ginunting ko lang yan, ginuntingan para makakita. Ay nako, ano ba to? Kapi, sugara, sugad. Parang hindi pantay. Lumihis. Ano ba yan? Sakit sa likod. Hindi tayo pwedeng mag-nurse. Bitiw. Hanggang dyan. Hanggang dyan guys, para hindi na matanggal yan. Tingnan nyo. Kasi tumutuloy yung tumutuloy yung betadine pupunta sa mata. Ayan. Sinapawan lang po natin yung ay nako. Itapon.
Kikita natin yan yung ano sugat niya pag nagpunta na po tayo sa ano. Balik natin sa hospital. Dumidikit kasi yung ano, natatakot po akong kunin. Baka madala yung ano, yung tahi. Yung ano yun, sinulid na tinahi. Nurse muna tayo ngayon, nurse. Buti na lang talaga meron si Mariel. Kasi no problema ko po ito sa pag-dressing ng ano, sugat ni Pinsoy. Diyan ka lang muna, dyan. Sabit ka lang muna dyan. So, ayan, nandito na yung ano ni Pinsoy. Pagre-reviewin niya para sa exam nila next week. Tatlo. Kahapon, ngayon, para bukas. Dax, malam na ka mga korek na sa akin. Nagkong kami ko. Ika ko. Ito isang pulupat ko. Ito 30 to. Babasahon mo niya, tapos kauman mo pagbasa, amuting pag-answer. Basahon mo anay ha. O, masayin man lang ito mabasa. Ngaranan name. Ayaw pag pinatutdo. Kay masiring ito teacher nga na perfect ka kay yung padara mo nimo kuan. Dito pinapapili lang naman sila ng ano guys, EBC. Siya lang yung mag-answer nito. Tagalog. Oh my gosh. Review test in math. Math? Opo. Meron kang math na reviewin. Tas ito ay 4 naman to. Why? 4 pala guys. First periodical mathematics review, para review pa lang nila, para review. Alam, madami palang answeran si Pinsoy. Marami pala. Summative test. Ito ibabawas. Marami palang answeran si Pinsoy guys. Yeah. Ano na lang natin. Pero hayaan lang natin siyang mag-ano. Kasi kunti lang ang points nito kasi dinala yung ano niya. Siyempre sabihin tinuruan. Hayaan lang muna natin si Pinsoy na mag-answer. Tapos anuhan na lang po natin kung ano yung hindi niya maiintindihan. Kasi nabagok yung ulo ni Pinsoy. Baka hindi mag-answer. Pero parang tatalino na to. Yan, humingi po siya ng Milo. Kasi yung ulam namin tahong. Pero kumain na po siya. Yung ano niya, yung kulang pa siya ng ano, ng gamot. Kasi dapat dalawa-dalawa yung antibiotics niya. 7 days yung pag ano, pag inom. Isa-isa lang po yung nabili ko kahapon kasi kulang yung ano ng mami niya. Kulang yung nautang ng mami. Oh my gosh. So, ang inimportante ko lang, bumili ako kahit isa-isa lang na makainom siya kahapon na mabawas-bawasan po yung sakit ng sugat niya. Kasi
napapas na siguro yung anesthesia, nakakaramdam na po siya ng sakit. Parang katulad yung sa akin dito, wala naman guys. Nakita nyo ba yung naano ko doon kila Boss Tipin, kila Maril, naano din po ako dito, pero wala. Pero ano, gulpi yung ano, pamaga ng ano, ng kabilang mata ko, na mayulit siya. As in na mayulit po yung color ng ano naman. Wala po akong ininom noon na gamot, wala. Si Pinsoy, buti nga yung kay Pinsoy kasi hindi na na ano talaga yung, kasi dito yung ano niya, pag ganun yung sugat niya dito, tas yung tahi, tingnan ko kahapon doon sa salamin kasi nasa malayo lang po kami, tinitingnan ko, ginagan, sabi ni Pinsoy, naririnig ko yung ano, naririnig ko yung iyak ni Pinsoy. Sabi ko naman sa teacher niya, kasi lumabas ako, nagpunta nga po ako sa PhilHealth office na wala din pong nagawa. Hindi po siya na-covered ng PhilHealth kasi may pipirmahan, wala naman sila dito. Tapos kung ako po yung mag-asikaso, marami pang asikasuhin na, yun lang naman po yung ano, madali lang naman yung ano ni Pinsoy. Diyan ako magtatagal sa pag ano ng mga papel, paglakad-lakad. Pati ako kukuha pa ng birth certificate. Uy, sabi ko sige na lang, anuhin na lang nyo yan, kung baga sa baboy katayin. Nagagawa ko pa rin kahapon na magpatawa, pero yun, parang lutang po tayo kahapon na pagpasok namin ng emergency, tapos pagkatingin ko talaga ng ambulance, yun na parang nanginginig ako na, yun, tingin ko sa teacher, namumuti siya, ako naman po namumula, na parang pakiramdam ko mainit yung katawan ko, buong katawan ko na mainit. Tapos pinapasulat pa ako ng pangalan ni Pinsoy, hindi ko magawang magsulat kasi nanginginig yung kamay ko. Binigay ko sa teacher, so ma'am, ikaw nga yung mag-ano dyan, sabi dun sa sa hospital, kalma ka lang ma'am, kalma. Yun, umupo muna ako. Ako po yung so yun, pinagsabihan siya ng mami niya, daddy niya, palagi lang siyang opo. Tapos tatawa ko kay Papa Bits kasi pagdating niya sa hospital, sabi niya agad, Pinsoy, parang tingin ng teacher. Sabi kay Papa Bits, doon ka na sa labas doon. Pinalabas ko si Papa Bits. Doon ka na lang sa labas maghintay. So, ayun, sa labas po siya naghintay sa amin hanggang sa makalabas po kami. Ngayon naman guys, punta muna tayo ng eskwelahan. Alas 5 na po yung oras. Manonood lang po tayo ng practice ni Crislin dahil hanggang alas 6 po yung practice. Tapos ayan, papatid tayo kay Papa Bits. Sasama lang si Pinsoy, pagbalik kasama din. Di pwede siyang magtambay doon kasi yan, may pa siya. Practice din sana nila ngayon. Hindi makasali sa practice. Kasi ayan, meron po siyang palatandaan. Sakit pa. Buti nga hindi talaga nag-violet yung sa kanya. Sa bagay, meron naman po siyang iniinom na gamot. Yung sa akin talaga, pagka kinabukasan, naku, parang ubi na po. Parang ubi yung kabilang mata ko. Yung sa kanya, hindi naman. Kasi nakainom nga kaagad kahapon ng gamot. Kahit hindi kumpleto yung gamot niya, dinilhan lang isa-isa muna na para inom ka agad ng antibiotic. Wala naman po siyang nararamdaman na iba. Normal lang naman. Hindi naman siya nagsusuka, sabi gaya ng sinabi ng doktor na i-monitor, or kung parang mahihilo po siya.
Salamat naman na hindi malaki yung injury ni Pinsoy, kay nagkataon yung CT scan. 3,900 po yung bayad. Sama-sama lang siya muna kung saan pupunta. Nandito na pala yung tarpaulin nila. Ayan. Little Mr. and Miss Lady. Kinder to grade 3. Kinder to grade 3. Ayan. Tapos, nandito yung kila Chrislyn. Mr. and Miss Lady. Tingnan nyo guys. Ayun, di na nasa lipod ka man. Masumo ka man. Yan, tingnan nyo. Kayong maghusga po guys kung sino yung magiging photogenic. Yan po yung grade 4 to grade 6.